Jessa POV. Mahina kami nagbubulungan ni Moira habang naglalakad kami papunta sa minibar na nasa basement ng bahay nila. Bakit ba kailangan yung brief pa ni Alexus at yung nagamit na? Usisa ni Moira. Napasimangot naman ako. Abay mali ko sa albularyong yun. Basta nakalagay sa listahan niya eh. O tapos, ano gagawin? Tanong pa nito. Nagbubulungan na kami pero mas nilapit ko pang aking bibig sa kanyang tenga para siguradong walang makakarinig. Amuyin ko raw sa loob ng 1 oras tapos ihilamos ko sa mukha ko. Nalaki ang mga mata ni Moira. Ano? Gagawin mo yun? Gulat at palakas na sabi nito. Humagalpak naman ako ng tawa. Joke lang, ano ka ba? Namimilipit ako sa kakatawa habang nakaturo sa mukha ni Moira na ngayon ay gulat na gulat. Para kang tanga, kadiri ang imagination mo. Ani Moira na hindi maipintang muka, ngunit kalaunan ay tumawa na rin ng tumawa. Halos manakit ang tiyan namin kaya't hindi na namin namalayan na kanina pa pala kami pinapanood ni na Douglas at Alexus. Nakakatakot na kapag nagbubulungan na yung dalawang yan. Narinig ko sinabi ni Douglas. Nalingunin kong direksyon nito ay hindi sinasadyang nagkasalubong ang tingin namin ni Alexus. Biglang nawalang mga ngiti ko. Hindi ko magawang ngumiti sa kanya, kagaya ng palagi kong ginagawa dati dahil masama pa rin ang loob ko sa kanya. Kitang-kita ko sa mga mata ni Alexus na parang pinag-aaralan kung ano sa loobin ko. Muli kong ibinalik kay Douglas ang tingin ko. Kamusta Douglas? Bati ko sa kanya. Alexus, tipid kong bati dito saka ko sumunod kay Moira na natitingin ng bote ng wine na pwedeng inumin. Anong meron? Tanong ni Moira habang nihahanda ang tray. Ha? Tugon ko. Ginuso ni Moira si Alexus. Kayong dalawa, bakit parang hindi kayo nagbatian? Nito na abala pa rin sa kanyang ginagawa. Binati ko kaya, busy ka lang dyan sa wine mo, tanggi ko. We, dati-dati nagbubungsnisan na kagad kayo pero ngayon parang may LQ. Talo nyo pang nag-break dyan sa dadmahan nyo. Kung hindi mo paghuhusayan yung panlalasin mo sa kanya, malamang mag-break nga kami, pabulong kong sabi. Ngumiti si Moira at sinanyasan ako lumapit sa kanya. Sa sulok tayo uupo, may inihanda na akong maliit na timba dun. Hindi nila makikita yun. Kunwari iinom tayo pero pasimple natin itatapon sa gilid para sila lang ni Douglas ang malasing. Bakit pati asawa mo lalasingin mo? Gusto ko rin hubarin ang brief niya. Sarkastikong tugon ni Moira. Ano ka ba? Siyempre kapag gising yan baka mahuli tayo. Nito. Sa bagay. Tumatango-tangong sabi ko, nilingon ko ang dalawang lalaki. Nag-uusap ang mga to. Biglang napadakong tingin ni Alexis sa akin at nalaki ang mga mata ko. Huy, nakuha agad ni Moira ang aking atensyon. Huwag kang pahalata. Obvious na obvious ka may masamang binabalak. Napabuntong hininga ako. Kinakabahan ako Wika ako. Natatawa na lang si Moira. Hay nako, alam mo ba kung anong birthday wish ko? Ani Moira. Ano? Sana makapag-asawa ka na kasi tumatanda ka na. Biro niya sa akin. Yan din ang dasal ko gabi-gabi. Mukhang mahina ka talaga kay Lord. Pabirong sabi ni Moira. Pumikit ako at pinagdikit ang aking mga palad na parang nagdarasal. Lord, kung hindi niyo pa po alam kung sinong destiny ko, may kakilala po ako. Usal ko sabay tingin kay Alexus. Hindi kanya maririnig. Gabi na, tulog na si Lord. Pumayag man si Lord, ewan ko lang kung papayag ang tatay mo. Hindi ba hanggang ngayon bad shot pa rin si Alexus sa kanya? Nakausap ko nga pala si Ate Nori kanina. Muntik na ako madulas sa relasyon niyo ni Alexus. Nalaki ang mata ko. Nalaman ni Inay? Kinakabahan na tanong ko. Hindi, mabilis ako nakaisip ng palusot kaya ayun hindi na niya pinansin. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Moira. Mag-ingat ka naman sa susunod, Moira. Kapag nalaman ni Inay, siguradong pababalikin niya ako sa Batangas. Lalo na si tatay. Ayaw na ayaw pa naman nun kay Alexus. Oo na, sorry. Tara na't baka makahalata pa yung dalawa. Ani Moira habang bitbit ang tray. Hawak ko naman ng 2 boteng inabot nito sa akin. Naglakad kami patungo sa pwesto ng magkapatid. Ipinatong ni Moira ang tray sa lamesa. Ganon din ang ginawa ko sa mga boteng hawak ko. Minsan lang ako magayaha. Bawal ang hindi malasing. Bungad ni Moira sa dalawa. Babe, may pasok pa kami bukas. Ani Douglas. Pinandilatan ni Moira ang asawa.
Kayo may-ari ng kumpanya, anong kinatatakot mo? Sige, hindi bali na nga lang. Tulog na tayo. Tumayo ito tumingin sa amin ni Alexus. Kayong dalawa, magsiuwi na kayo. Inisan tono ng boses ni Moira. Halatang natuliro si Douglas at kagad na sinuyong asawa. Okay, sige. Kung gusto mo hanggang magdamag tayo mag-inuman eh. Malambing na wika ni Douglas habang nakayakap agad kay Moira. Napailing na lang si Alexus na mukhang hindi na rin makakatanggi dahil sa nakitang reaksyon ng hipag. Muling bumalik sa pagkakaupo sina Douglas at Moira. Pagharap ni Moira sa akin ay kumindat to. Lihim akong natawa. Ang galing umakting ha? Sa isip-isip ko. Eto naman si Douglas, ang laking tao, takot na takot sa asawa. Inabutan kami ni Moira ng baso na may lamang alak. Ininom ko kaagad yon. Napangiwi ako dahil sa lasa. Hindi naman kasi ako marunong mag-inom eh. Alexus, okay lang bang uminom ang nurse mo? Wala ba siyang pasok bukas? Tanong ni Douglas sa kapatid. Naniningkit ang mga mata ni Alexus na tumingin sa akin. Matanda na siya. Alam na niyang ginagawa niya. Malamig na anito. Nakatingin lang ito habang iniinom ko ang alak. Napasimangot na lang ako. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Muli akong uminom dahil sa inis. Matapos ko ilapag ang baso ay nagkasalubong ang aming mga mata. At saka ito umiling-iling. Hindi na ako muling uminom pa dahil baka malasing ako. Si Douglas at Alexus naman ay walang tigil sa kwentuhan at tawanan. Mukhang ang saya-saya pa ng loko. Palibhasa dumating ng ex niya kaya buhay na buhay. Ilang beses nagsalubong ang mga tingin namin ni Alexus habang tuloy-tuloy lang ito sa pakikipagkwentuhan sa kapatid at nagagawa pang tumawa. Kaya sa tuwing magtatamang aming paningin ay iniirapan at sinisimangutan ko siya. Kagaya ng sabi ni Moira, pasimple namin itatapon ng alak sa bucket na nakatago sa sulok. Nakailang baso ng dalawang lalaki, pero kami ni Moira patuloy lang sa pasimpleng pagtapon ng inumin para hindi malasing. Ganun pa man ay umiinom-inom pa rin ako kahit na konti para naman, hindi masyadong halata. Sinisiguro ko lang na hindi ako malalasing dahil ayaw ko mapurnada ang plano namin ni Moira. Tumayo at nagpaalam ako upang gumamit ng banyo dahil naiihina ako. Kanina pa, pagtingin ko sa salamin ay namumula ng bahagi ang aking muka. Hindi na nga ako iinom at baka tuluyan pa akong malasing. Lumabas na ako ng banyo upang bumalik sa mga kasama ko. Pagkalabas ko ng banyo ay naabutan kong nag-aabang na sa akin si Alexus. Galit ka pa ba sa akin? Tanong kaagad nito. Kumunot ang noo ko. Oo, dahil hindi ka marunong tumupad sa usapan. Pairap kong sagot. Jessa, pwede bang tapusin natin ito nang walang samaan ng loob? Paano kung ayaw ko? Pero hindi magiging magandang epekto nito sa atin, ani Alexus. Hindi ka kasi nag-effort habang tayo pa. Giitkot na pakunot ang noon ni Alexus. Anong hindi nag-effort? Sinamahan naman kita sa mga gusto mo ah. Kulang kasi ang effort na ginawa mo, sumbat ko. Napasuklay naman ng buhok si Alexus. Pero sinunod ko naman lahat ng request mo. Anong effort pa bang gusto mo? Frustrated nitong tanong. Nais kong isigaw sa kanya na hindi siya nag-effort na tingnan ako bilang isang babae. Ngunit aabutin kami hanggang umaga para ipaintindi sa kanya yon. Dahil hanggang ngayon isang Jessa na 17 years old pa rin ang tingin niya sa akin. Wala na akong ibang maisip na paraan para ipaintindi sa kanyang ibig kong sabihin, kundi ang gawin to. Mabilis kong hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi at tinila to palapit sa aking muka. Tumingkayad pa ako para mas lalo mapalapit kami sa isa't isa. Hindi niya inaasahan na bigla ko siyang halikan sa labi. Hindi ako marunong humalik ngunit siniil ko pa rin siya. Hindi to tumutugon ngunit hindi rin to tumutol. Patuloy ko lang siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Ilang saglit pa'y naramdaman kong kumibot ang mga labi ni Alexus sabay hawak sa aking batok na nakapagpagising sa aking kahibangan. Bigla akong kinabahan at mabilis ko siyang tinulak. Saka ako nagtatakbo pabalik kina Moira. Bigla ko na-realize ang aking katangahang ginawa dahil baka isipin niya ang cheap ko naman. Yikes! Ang cheap naman talaga ng ginawa ko. Hindi rin ganitong first kiss na pinapangarap ko. Matapos ko siyang itulak, tumalikod agad ako, tumakbo papalayo sa kanya. Patakbo akong bumalik sa aking inupuan, ngunit bago pa man ako makita ni na Moira, ay huminto ako at marahang naglakad upang hindi nila mahalata na nagmamadali ako. Baka magduda pang mag-asawa. Katakot-takot na kabog ang nararamdaman ko ngayon dahil sa halo-halong emosyon. Naiparating ko nga kay Alexus ang nais ko sabihin ngunit nais ko namang kutusan ang aking sarili dahil sa kahihiyan.
Ngayon ako biglang nagsisi sa aking ginawa. Lalo tuloy ako nitong tagilid kay Alexus. Kung ano pang isipin nito't ma-turn off siya sa akin. Nakakahiya. Napahawak ako sa aking labit hindi mawala-wala sa pakiramdam ko. Ang paglapat ng kanyang labi sa akin. Parang nararamdaman ko pa rin na magkalapat ang mga to. Kaya napakagatakot siya namang dating ni Alexus kaya aksidente ako napatingin sa kanya. Nakatingin ito sa akin at huling-huli niya ang pagkagat ko sa aking ibabang labi. Nag-init ang aking mukha dahil sa hiya. Napayuko ako upang umiwas ng tingin. Nang marahang naglakad si Alexus ay mga paalan nitong aking nakikita. Hindi ito bumalik sa kanyang inuupan kanina bago sa humakbang pa ito hanggang sa makarating sa nais pwesto at saka huminto. Marahan tong naupot mismong harapan ko pa. Mas malapit na siya ngayon sa akin. Kukomprontahin niya ba ako? Ilang minuto nang nakalipas ay wala naman akong narinig mula sa kanya. Nakinig na lang ako sa usapan ni na Douglas at Moira. Kanina pa kami nakabalik na Alexus ngunit ang mag-asawa na lang ang siyang salita ng salita ngayon. Hindi ko na naririnig pa ang boses ni Alexus at hindi na rin to nakikipagbatuhan ng kwento sa kapatid. Siguro'y sobrang guilty lang talaga ako kaya pakiramdam ko ay kanina pa nakatingin si Alexus sa akin. Nang tumunghay ako'y paling na paling ang aking tingin sa direksyon ni Moira upang wag aksidenteng mapasulyap kay Alexus. Basta mukha lang ni Moira ang focus ko't wala nang iba. Alexus, baka naman matunaw ang best friend ko niyan. Bigla na lang nasabi ni Moira. Dahil sa sinabi ni Moira ay aksidente ako napatingin kay Alexus. Pakiramdam ko ay namula ang aking mukha nang makitang nakatingin ito sa akin. Lasing ka na siguro kaya nagagandahan ka na sa kanya. Pabiro namang sabi ni Douglas na ngayon ay medyo sumisinok na. Parang hindi sila naririnig ni Alexus. Matiim lang itong nakatingin sa akin kaya napalunok ako. Galit ba siya? Kinabahan ako ng matindi sa pag-aalala na baka ibistot sermonan niya ako sa harapan ni na Moira at Douglas dahil sa ginawa kong paghalik sa kanya. Kaya bago pa man siya nakapagsalita inunahan ko na siya. Lasing na yan, huwag niyo nalang pansinin, wika ko. Hindi man lang nag-react si Alexus sa mga narinig. Baka hinuhusgahan na niya ako sa mga oras na ito dahil ilang beses ko siyang nakitang sumulyap sa akin saka umiling-iling. Bumalik naman agad sa pagkakwento si Moira at nagsimula na naman silang magtawanan na mag-asawa. Tuloy-tuloy lang sila sa pagkakwento at nakikinig na lang ako. Para alisin ang pagkailang ay kinuha kong bote ng alak at nagsalin sa aking baso upang uminom. Iangat ko pa lang sanang baso ng hawakan ni Alexis ang aking kamay upang pigilan akong iangat ito. Para ako nakuryente sa pagkakahawak niya kaya mabilis ko hinilang aking kamay. May pasok ka pa bukas. Anito na nakatingin sa akin. Kaya ko, sagot ko. Hayaan mo na siya Alexus. Kaya ni Jessa yan. Kasasabi mo pa nga lang kanina hindi ba? Matanda na yan kaya alam na niyang ginagawa niya. Ani Moira na tumigil na muna sa pagkukwento. Umigting ang panga ni Alexus. Hindi siya sanay uminom. Mariing sabi nito. Kapal naman niyang pakialaman ako matapos ng ilang beses niyang tangkain na makipag-break sa akin ngayong araw na to. Di ikaw ang uminom niyan, pabalang kong sabi sa kanya. Lakas loob kong sinalubong ang tingin niya at saglit na nakalimutan. Ang nangyari sa pagitan namin kani-kanina lang. Akala mo naman kung sinong concern. Ilang beses na nga niya ako sinaktan ngayong araw na to. Nagulat ako nang walang sabi-sabi na ininom at inubos ni Alexus ang alak sa aking baso. Pagkuway ibinalik ang tingin sa akin. Sinimangutan at inirapan ko lang siya. Muli kong dinukwang ang bote ng alak at muli kong nagsalin sa aking baso. Nagulat ako nang bigla na naman yung agawin ni Alexus at inumin. Napatingin ako kay Moira na ngayon ay nakatingin din sa akin. Makahulugan tungumiti sa akin na parang may namumuong kalokohan sa utak. Somenya si Moira at ninusong bote ng alak sa bitingin sa baso ko. Kilalang kilala ko si Moira. Tinginan pa lang ay alam na namin ang tumatakbo sa isip ng isa't isa. Kaya nagets ko na agad ang ibig niya ipahiwatig. Mabilis kong kinuha ulit ang bote ng alak at nagsalin muli sa aking baso at pinuno ko pa yon. Ewan ko lang kung hindi ka pa naman malasing. Tulad ng inaasahan na inagawin sa akin ng Alexus at tinungga sa isang inuman lang. Ano ba Alexus? Huwag mo nga akong pinapakaalaman. Kunwari ka pang concern dyan. Singhal ko pa sa kanya. Kunwari nagagalit ako pero ang totoo ay lihim akong nagdiriwang. Tumingin ito sa akin na parang may gustong sabihin. Ngunit tumiling-iling lang. Maluwag ang ngiti ni Moira na magsalubong ang aming mga mata. Pinisil ko pa magkabilang sulok ng aking bibig dahil pigil na pigil ako na mapangiti sa kalokohan namin ni Moira. Dahil kanina patitig na titig sa Alexus sa akin at nag-aalala ko na baka
Nakakahalata na ito sa amin. Malay ko ba kung anong tumatakbo sa isip niya? Lihim kong sinulyapan si Alexis na ngayon ay mapungay ng mga mata at namumula ng mukha. Si Douglas naman ay namumula na rin dahil kanina pa diniliskartehan ni Moira kung paano lalasingin ng asawa. Magsasalin pa sana ko muli ng alak sa baso ko nang hawakan muli ni Alexis ang aking kamay. Jessa, tama na yan. Baka malasing na ako, may pasok pa ako bukas. Pigil nito sa akin na sumisinok-sinok na. Nakayuko na ito't pulang-pula ng mukha pati ng mga mata. Maging ang mga labi nito'y namumula na rin. Sino ba kasi may sabing inumin mo yan? Para sa akin naman to hindi sa'yo. Painosente kong sagot at tinuloy ang pagsasali ng alak sa baso sa pag-asang iinumin niya to. Hindi ko rin maintindihan kung bakit niya iniinom lahat ng ilalagay ko sa baso wala namang nag-uutos sa kanya. Pero hindi na importante yon. Ang mahalaga ay nakikita ko nalalasing na to. Sa mga oras na to ay mas malakas pa ako sa kanya at hindi niya maaagaw sa akin ng baso kung gugustuhin ko. Ngunit sa tuwing nga agawin niya sa akin ng alak ay nagkukunwari ako mas malakas pa rin ang pwersa niya upang maagaw at inumin niya ito. Sa itsura pa lang niya ngayon ay sigurado ako napakahimbing ng tulog nito mamaya. Hindi ko akalaing ganito kadali ko lang pala siyang malalasing. Ilang beses ko pang pinainom si Alexis kaya naman wala pang isang oras ay tumba na agad ito. Yes, this is it, pansit. Andy's in a twist. Hindi ko mapigilang mapangiti ng mapadakong aking paningin sa nakaumbok na zipper ng pantalon niya. See you later, Daddy. Ang bigat niya talaga. Kanina pa namin sinusubukang akayin si Alexis pero hindi namin magawa ni Moira. Hindi lang dahil mabigat kundi dahil napakatangkad nito. Samantalang hindi naman kami katangkaran ni Moira. Dito ko na lang kaya siya ubaran? Question ko. Nalaki naman ang mga mata ni Moira. Dito? Baka biglang magising si Douglas. Hindi naman ganun kadaming nainom ng asawa ko. Ani Moira. Tumahimik ito't mukhang nag-iisip pagkaway biglang maliwala sa muka. Alam ko na, tatawagin ko lang yung driver namin. Anito't nagmamadaling umalis. Ilang sandali pa'y bumalik na ito kasamang driver nila. Lasing na lasing puna ni Mang Berting nang makitang bulagtang magkapatid sa sofa. Mukhang nasabihan na agad ito ni Moira na gagawin dahil dumiretso agad to kay Alexis. Naitayo niya kaagad ito at ikinawit sa kanyang batok ang braso ni Alexis nang walang kahirap-hirap. Tinuro ni Moira kung saan dadalhin si Alexis. May kwarto namang malapit, ilang hakbang lang ang layo at doon nila dinala si Alexis. Maya-maya pa'y lumabas ng matanda. Salamat po Kuya Berting, ani Moira sa driver nila. Wala nang ibang inutos si Moira kaya umalis na kaagad to. Paanong asawa mo? Tanong ko. Hayaan mo siya dyan, sanay ang matulog sa sofa. Ani to. Natutulog siya sa sofa? Tanong ko. Oo, pag nabubwisit ako sa kanya, sa sofa ko siya pinapatulog. Baliwala nitong sabi habang inaayos ang pagkakahiga sa asawa. Kinumutan din ito ni Moira at saka hinalikan sa noo. Napatingin ako sa kaibigan ko. Natatawang naiiling na lang ako. Napaka-sweet nito sa asawa pero parang tigre naman kumagalit. Pagkatapos niyang asikasuhin ng asawa ay nagtungo na kami sa silid na pinagdalhan kay Alexis. Binalingan ako ni Moira. Oh, hubaran mo na. Anito sa akin habang nakapamewang at umiiling-ini ito nakatingin sa tulog na si Alexis na nasa kama na ngayon. Tulungan mo ko, sabi ko. Pinandilatan naman ako nito. Baliw ka ba? Hindi ko hubaran ng bayaw ko, no? Nagpoprotestang sabi nito. Napakamot na lang ako ng ulo. Kaya ko ba talaga to? Sige, habang hinuhubaran mo, dyan lang ako sa may pintuan para makita ko kagad kung magigising si Douglas. Ani Moira at naglakad palapit sa may pinto. Tinignan ko natutulog na si Alexis. Bigla akong kinabahan. Kinakabahan ako, Moira. Wika ko habang mabilis na tumatahip ang aking dibdib sa tindi ng kaba. Ang lakas ng loob mong lasingin siya tapos ngayon nababahag ka na. Natatawang sabi nito. Bilisan mo na't baka magising ng asawa ko. Patuloy niya't parang kinakabahan na rin ito. Akala ko ba hindi ka takot sa asawa mo? Puna ko. Kung wala akong kasalanan, oo. Pero kapag nahuli ako nito, siguradong malilintikan ako. Ano na? Kukunin mo ba yung brief niyan o mag-uusap na lang tayo? Ani Moira at balisang nakamasid sa labas ng kwarto. Tinignan ko muli si Alexis at nagbitaw ako ng malakas na buntong hininga. Sorry Alexis, usal ko. Humuko ako at dumuko ang papalapit sa katawan nito. Alinlangan kong inalis ang pagkakabotonis ng kanyang pantalon. Parang may naghahabol ang daga sa aking dibdib ng mga oras na ito.
Sunod kong hinagip ang zipper nito. Napapikit na lang ako habang unti-unting ibinababa ito. Nagmulat ako ng mga mata nang maibaba ito. Nasilyahan ko na sa loob ng pantalon ang kanyang suot na black brief. Napakagat ako ng labi. Shit, nakabukol. Hiyaw ng utak ko. Maingat ko hinawakan ang bewang ng kanyang pantalon at dahan-dahang binabayon. Bakit kasi naka-jeans pang sinuot nito? Sana sinabi mong mag-short na lang siya. Wika ko kay Moira. Nanakawan mo na nga, magre-request ka pa. Sa lahat naman na magnanakaw, ikaw itong demanding. Sarkastikong tugon ni Moira na sa labas ng kwarto nakatingin. Habang binababa kong pantalon niya, panay ang lunok ko ng laway. Hindi naman pwedeng hindi ako mapapatingin dito. Unless pumikit ako kaso, aabuti naman to ng siyam-siyam bago siya mahubaran. Naibaba ko ng pantalon hanggang sa gitna ng kanyang mga hita, kaya kitang-kita ko ng kabuuan ng brief niya. May bukol talaga pabulong kong daing. Hindi tuloy ako makapag-concentrate. Ano na? Natulala ka na dyan? Inip na tanong ni Moira at sumulyap sa akin. Nakita niyang natitigilan ako. Nakakadistract may pusa kasi. Anong pusang pinagsasabi mo dyan? Anito. Bakit? Kagatlabi kong tugon. Hoy, focus lang sa goal. Nakabungis-gis na sabi ni Moira. Naiiling na lang ako sa mga naiisip ko habang tuloy ang paghila ko sa pantalon niya. Nang nasa hita na nitong bewang ng pantalon hindi na ako nahirapang hilahin ito hanggang sa mahubad ko na. Ngayon ay brief naman itong huhubarin ko. Kinuha kong kumot at tinakip sa katawan ni Alexus dahil hindi pa ako ready na makakita ng sawa. Bukol pa nga lang parang nakakabuntis na. Sawa pa kaya? Sa isip-isip ko'y madali namang hubarin ng brief kesa jeans. Kaya kahit hindi ako nakatingin hindi ako mahirapang hubarin to. Hinawakan kong garter ng brief ni Alexus at unti-unting binabayon. Ang parte palang mahirap ay yung kailangan mo tong hilahin sa ilalim ng patan dahil nadadaganan. Kaya kailangan pabiglang hila ko dito at yun ang aking ginawa. Ngunit sa hindi inaasahan ni aksidenteng napadikit ang aking lalaki sa sawa ni Alexus. Bigla tuloy ako napabitaw at na-off balance. Ay, malakas kong nasabi. Bigla nabalisa si Moira nang marinig ako. Ano ka ba, Jessa? Gigisingin mo naman yung dalawa Singhal ni Moira na kanina pa rin kinakabahan. Bes, nahawakan ko si Junjun. Mangyak-ngyak kong sabi. Ew, hindi mo na dapat sinasabi sa akin yan. Angal ni Moira. Moira, hindi na virgin ang kamay ko. Tumigil ka nga sa kakangawa. Bilisan mo na. Mamaya ka na umiyak. Kinakabahang sabi ni Moira. Nangangatog na tuloy ang kamay ko dahil sa nangyari. Muli akong bumalik sa aking ginagawa at hindi rin nagtagal ay tuluyan ko nang nahubad ang brief ni Alexus. Hinila ko to mula sa loob ng kumot. Tumayo ako sa kama at lumapit kay Moira. Best friend, may ganito bang brief si Douglas? Kailangan nating palitan to, tanong ko. Dapat ikaparehong-kaparehong ipapalit namin para hindi mahalata. Alinlangan man ay napilitang humarap si Moira para tingnan ang brief na hawak ko. Mapakala ang mukha ni Moira nang tumingin sa brief ni Alexus. Mainit-init pa, pilya kong ngiti. Kadiri, ani Moira na mas lalo pang pumakla ang mukha. Nagkatinginan kami at hindi namin mapigilan ang mapatawa sa kalokohang pinagagawa naming dalawa. Maraming stock niya si Douglas. Sige dito ka na muna, kukunin ko lang na mabilis. Anito pa bago umalis. Nilingon ko si Alexus. Himbing na himbing ito sa pagtulog habang nasa ilalim ng kumot. Mapapatay talaga kami ni Alexus kapag nabisto niya kami. Maya-maya pa'y humahangos na bumalik si Moira, bitbit ang kaparehong brief ni Alexus. Halatang bago pa to. Ang problema naman ngayon ay kung paano ko to isusuot sa kanya. Ganon din ang pantalon. Lumapit ako pabalik sa kama. Sa ilalim ng kumot ay sinuot ko na mula sa paa ni Alexus ang kanyang brief. Hindi ako nahirapan sa bandang binti nito. Nagsisimula na lang ulit maging mahirap sa bandang hita dahil ang lalaki ng mga hita ni Alexus. Napasinghap ako nang bigla na lang kumilos ang tulog na si Alexus at tinawi ang kumot. Nalaki ang mga mata ko na tumambad ang jumbo hotdog sa aking harapan. Huli na para hindi makita yon. Napapikit ako ng mariin. At pagkuway mabilis kong hinilang kumot upang itakip sa katawan niya at saka nagmulat. Moira, akala ko ba malit kapag tulog? Ha? Bakit yung kay Alexus, gabraso? Ew, kadiri ka talaga. Ayoko nga marinig yan. Ang kulit mo naman Inis na sabi ni Moira.
Samantalang ako'y lipad ang isip at hindi ka agad maalala ang susunod na gagawin. Hay, asan na nga ba ako? Nawala tuloy ako sa sarili. Paano ko ba yun i-delete sa utak ko? Pinilig kong aking ulot bumuntong hininga. Focus, Jessa. Focus! Bulong ko sa sarili. Magawa kayang makuha ni Jessa ang brief ni Alexus. Ano ang gagawin niya kapag nakuha ito? Magayuman na kaya niya ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.